17 ang pinakabagong bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at hanging habagat. Bataya sa datos ng NDRRMC kaninang alas 8 ngayong Martes. At 10 po ang kumpirmadong sugatan habang for verification ang 4. For validation pa ang mga naitalang patay at 4 na naitalang nawawala. 800 lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Zamboanga Peninsula ang binaha. Mahigit 400,000 pamilya o katumbas ng mahigit 1 milyong tao ang apektado. Nasa 1.46 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastructure. Nasa halos 97 million pesos naman sa agrikultura. Naglilinis na ng kani-kanilang bahay ang ilang residente ng barangay North Fairview sa Quezon City dahil humupa na po ang baha roon. Bago po yan ay sapilitan silang pinalikas matapos umapaw ang Lamesa Dam. Balitang hatid ni James Agustin. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para marating ang mga bahay sa bahaging ito ng Sitio 1 sa barangay North Fairview, Quezon City kagabi. Rumagasa ang tubig mula sa Tolyahan River matapos umapaw ang Lamesa Dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas sa abot baywang na taas ng tubig. Ang ilang gamit ibinalo sa garbage bag. Inilikas din ang alagang hayop. May residente pang sumampa sa balikat ng isang rescuer habang sinusuong nila ang baha. Nagpatupad ang barangay ng forced evacuation kagabi. Hapon pa lang daw pinalilikas na nila ang mga residente pero may ilang inabot na ng baha. Ito yung pinakamababang lugar na kapag ka nag-overflow po ang Lamesa Dam, nagiging normal ang pagbaha dito. Pero pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, QCDRRMO, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Sa North Fairview High School lumikas ang nasa 141 pamilya, katumbas sa mahigit 400 individual mula sa Sitio 1 at Astor Street. Kabilang sa kanila si Roslyn, na siyang nakunan sa video na nakasampa sa balikat ng isang rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Nagpatulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami naman na nag-preemptive evacuation, gaya si Emma kasama ang bagong silang na apo. Pumasok na yung tubig po sa sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po ito pong apo ko para masave po kami. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Hindi rin nagpakampante si Dayang na maagang lumikas kasama ang 4 na anak. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata at mga gamit po, kailangan po yung mga importante. Alas 11 kagabi, lubog pa rin sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Sitio 1. Apektado ang nasa 80 bahay ng baha na umabot sa 5 talampakan ng taas. Sa buong Quezon City, mahigit 2,000 pamilya, katumbas sa mahigit 7,000 individual mula sa 19 na barangay ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Kumpara kahapon, mahina ang hanging habagat ngayong Martes. Umiiral pa rin ito ngayon sa Luzon ayon sa Pag-asa. Inaasang hihina pa ang habagat sa mga susunod na oras at araw dahil sa patuloy na paglayo ng bagyong may international name na Peilu. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Uulanin din ang ilang pang panig ng bansa lalo na sa Luzon. Asahan ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Para sa mga nasa Visayas at Mindanao, abiso po mula sa National Grid Corporation of the Philippines. Muling isasailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Magsisimula ang yellow alert mamayang 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Red alert naman pagdating ng 4:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. At yellow alert ulit mamayang 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Ayon sa NGCP, 26 na planta na sa Visayas ang hindi gumagana.
May yellow alert din sa Mindanao na nagsimula kaninang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at mauulit mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sabi ng NGCP, 25 planta sa Mindanao ang hindi gumagana. Itinataas na ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang sakaling magka-emergency. Kapag red alert naman, sagad o kulang na talaga ang supply ng kuryente kaya magkaka-brown out. Abiso po sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, 4 pesos and 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang may 4 pesos and 88 centavos namang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Sabi ng Energy Department, nakakaapekto pa rin sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ang patuloy na krisis sa Middle East.